Magandang araw! Ngayong araw, August 15 na ang deadline ng 1701Q or Quarterly Income Tax Return ng Self-Employed Individuals, Estates, and Trusts. Kung ikaw ay nag-claim ng tax credits, katulad ng 2307, kailangan isubmit iyan kasama ang iyong income tax return. May isa pang paraan ng pag-submit ng 2307 maliban sa pagdala sa RDO at ipapa-receive. Dahil ngayon meron na tayong AF Audited Financial Statement is Submission or itong EAFS. Mag-login dito sa eafs.bir.gov.ph, mag-register para makapag-avail ng service. Kapag ikaw nang may registration na, pwede nang mag-login using your username and password. I-scan na ang mga documents na kailangan, katulad ng mga 2307 at ang email confirmation ng iyong e-submission sa esubmission@bir.gov.ph. Kaya mas maganda na maagang mag-submit dahil minsan nadidelay ang confirmation email. Kapag ikaw ay nag-file through electronic filing, ang file na i-upload sa quarterly income tax ay ang ano na lamang, ang email confirmation, ang tax return receipt confirmation na lamang. I-scan ito at lagyan ng pangalan. May specified na format ng file name. Dapat naka-PDF file at ang size limit per document is 4.8 GB. At ang file name dapat sa quarterly income tax return ay EAFS, the 9-digit TIN number, ITR, second quarter, 06/2023. So, na-ready ko na yan, ang aking file, at naka-specified na yan sa tamang file name. Then, iscan din sa isang file ang 2307, ang mga 2307, pagsamasamahin, i-combine sa PDF file kasama ang validation ng Summary Alpha List of Withholding Taxes or yung SALT. So, dito yan sa tax credits. Ang file name dapat ay EAFS, yung 9-digit Tax Identification Number, TCR, second quarter, 06/2023. Hindi na kailangan pong pumunta sa BIR na i-save ang mga 2307 sa disk or USB at maggawa pa ng sworn statement. Dito na yung alternative way natin na makapag-submit ng madali. Agahan lang para hindi tayo ma-delay sa pag-submit ng validation email. Okay, ready na yung aking mga files. I-click na itong submit. Accept lang yung undertaking. Okay. File upload is successful. Okay na. Mahalaga itong mga attachments sa ating ITR kapag nag-claim tayo ng tax credits. Okay, sana po
nasundan nyo ang aking tutorial ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Paki-like and share ng aking video para makatulong din po sa ibang mga taxpayers. Maraming salamat po. Bye!